So we give praise to the Lord. Don't seek praise. Hayaan siya magbigay ng papuri sa inyo. Don't seek joy. Hayaan niyo magbigay siya ng joy sa inyo. Do not seek yourself, but seek the Lord. Praise God. So we are here to seek God. We are here to be teachable, to listen to His Word. Isa sa mga tinatanong natin ay yung paano ba makawala sa kasalanan? Kasi talagang lahat tayo makasalanan at lahat tayo nagkakasala pa. Lahat tayo may mga sariling interest. Pero, ang sinasabi dito, in the eyes of God, you are already sanctified. Meaning, kayo'y pinagpaging banal na. And hold on it, pinatawad na kayo. There is no more guilt feeling. There is no more fear. At yun yung malaya. Pero sa tanongin nyo, paano nagkakasala pa ako? Don't you know, na ang kamatayan niya, ang dugo niya ay sapat na nung nakaraan at sa darating pa. Pero kung ang kasalanan ginagawa niya ay kinasisiyan nyo, iba yon. Kung ang kasalanan ay naging habit nyo na, iba din yun. Minsan, nagkakamali tayo because of circumstance, because of gipit tayo sa pagkakataon, no? But in our heart, we want to please God. It doesn't mean na nagkasala ka, impyerno ka na kagad. Hindi. Ito talaga ang totoo. Ika'y pinatawad na sa lahat ng nakasalanan mo sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa darating pa. Wow, pwede ko magkasala uli. Hindi. And that's what we are going to talk about now. Freedom from sin. We are still sinners, but our righteousness, hindi yung galing sa ating effort. Ang ating kabanalan ay hindi dahil kayo ay nakagawa ng mabuti, kayo ay Kristiyano. Hindi po. In the beginning, sa simula pa sa mga Hudyo, ang tawag doon, atonement. Nasabi ng Panginoon, ako'y sa inyo, sundin nyo to. Pero, every time, from time to time, magpapatay kayo ng tupa o baka, depende sa nais nyo. Maraming klase. Yung dugo na yon, alam nyo ba, hindi naman talaga nakapagpapatawad, pero pinagtatakpan pa for the meantime ang ating kasalanan. Ang tawag doon, atonement. But those are just shadow. Kasi meron talagang, tupa, yun yung Yesu Kristo, na for eternity na yon. Hindi na dapat ulit-ulitin at hindi na iba't ibang paraan. At siya yung ating tupa na ang dugo niya ay sapat na para pagtakpan ang ating kasalanan noong nakaraan. Ito matindi. Maging yung kasalukuyan, maging yung darating. Pero it doesn't mean na magkakasala pa kayo, and that is the needy. That is what you need. Yung magpipigil sa inyo magkasala pa. And that is the work of the Holy Spirit. Yung magpapaalala sa inyo, magkukonvict sa inyo, magbibigay sa inyo ng wisdom. That's why sa Old Testament, meron sinatawag silang Holy of Holies. Nandun ang Diyos. Pero walang makakapasok. But through the death of Jesus Christ, alam nyo yung templong yun nasira. And the New Testament, ang templo ay kayo. Your heart is the Holy of Holies. At yun ang nagbibigay sa atin para tanggalin ang nasa ng kasalanan. At yun din nagbibigay sa atin ng sanctification. That's why we are free from sin. Now, let us read the Bible, no?
Freedom from sin. Sabi dito sa 6:18, sige basahin nga natin, 6:18. You have been set free from sin and you have become slave to righteousness. Now, it doesn't mean na freedom nga kayo, free na kayo, lahat na gugustuhin nyo. Kaya nga, you have now the new master. And that is the Holy Spirit, Jesus Christ. The Spirit of Jesus Christ. Meron nga ilustrasyon na sinabi ni Micah, no? Kunento niya na tinuro sa kanila. Ang ilustrasyon dito, alam niyo yung mga nung unang panahon, nagbibilihan sila, namimili sila ng mga slaves. Slaves to. Kasi noon, ang tao noon, ang slave, property. Nakailera kayo dyan, pipili sila ng magiging slave nila. Kapag nabili ka, malaya ka na sa dati mong master. Pero yung bumili sa'yo, yun na ang susundin mo. Alam niyo ba, ganun ang concept doon? You are a slave by sin before, by the wills of the devil. Pero kung nung kayo'y binili ng dugo ni Kristo, it doesn't mean na gagawin niyo ang gusto niyo kahit ano. Dahil papatawarin naman kayo, nilinis na kayo, hindi. You have a new master, and that is Jesus Christ. At yung master na yon, nasa Holy of Holies ng buhay nyo. Yun yung Holy Spirit. That's why mahiya tayo sa conviction. Minsan pinagtatalunan natin o nag-rationalize natin yung conviction natin. Sundin nyo yun. So, you are free from sin. Now, there are other things that you have to know. Unang-una, freedom from sin is released from the mark of condemnation. Freedom from sin is released from the mark of condemnation. Kasi, pag sinabing condemn ka na, tatatakang ka. Sa aming sa eskwelahan noon, pipili yan ng mga libro na iko-condemn. Meaning, itatapon na nila, hindi ka na useful. Parang ganun tayo noon. You are condemned. You have the mark. And that mark is your sin. And you are condemned to eternal hell, to eternal separation from God. Kaya din sa amin, mamimili yan. Tapos titignan nila yung mga useful, yung mga luma na, nung 1950s pa, 1960s, iko-condemn na yan. Nung mga hindi na maganda, no? Mga sira-sira na iko-condemn na yan. Tatatakan yan at separate na yan. The same way, sa buhay natin, kapag ikaw ay may kasalanan, yung kasalanan na yon, it is your mark for condemnation. But because of Jesus Christ, alam nyo, binubura niya yung condemnation, yung mark na yon, because of the blood of Jesus Christ. Basahin natin sa Romans 8:1. Okay. Basahin natin sa Romans 8:1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Itong Romans, kasi, kaya niya sinulat ni Pablo ang Romans, yung mga Hudyo, para sa kanila, para patawarin, ay sumunod pa rin sa kautusan. Para sa kanila, ang kaligtasan, nasa mga kautusan pa rin. Nung si Jesus ay dumating na, sabi niya, wala na yan. Bagamat yan ay naging anino lang, pero ang kaligtasan talaga natin ay hindi sa mga sinusunod nating mga mabubuting bagay na yan, mga kautusan na yan. Ang talagang kaligtasan natin ay si Jesucristo. Kasi kapag sa kautusan ka maniniwala, lahat na yan susundin mo, hindi mo kayang gawin yan, unang-una. Pangalawa, isa lang dyan ang magawa mo. Lahat na yan puto, lahat you are already marked as a sinner and mark of condemnation. Kaya pinagigiitan niya, hindi na yan, wag niyo nang tingnan yan, wag na kayo mag-guilty, wag na kayong matakot pa. Ang inyong kapatawaran ay na kay Kristo. Ang inyong walang hanggan ay na kay Kristo. He bought you by His blood. Kaya nasulat yung Romans, kasi sa Romans, marami mga mga Hudyo at hindi Hudyo na naging Hudyo.
At nung dumating siya, yun ang lagi pinagtatalunan. Do we still have to follow these rules? Magpapatuloy pa ba kami? Kami pa ba ay sasamba sa mga ganitong lugar? Sabi niya, hindi na. He is not against the law. Gusto niya lang ipaliwanag na ang ating pagkawalang sala ay sa magitan ni Kristo. There is no mark of condemnation from sin if you are in Jesus Christ. Hindi ba nakakatuwa? Anumang kasalanan natin ay pinatawad na. Anumang nagawa nating karumaldumal o yung alam nating mali, pinatawad na. Alam natin na nagkakasala tayo, tayo'y pinatawad na. At yan ang kagandahan ng sumunod kay Kristo. You are released from the mark of condemnation. Released from sin's controlling power. Isa pa to, yung kanina sinabi ko, no? Lahat tayo makasalanan pa rin talaga. Ang ating kabanalan ay pinagtatakpan lamang ng kabutihan ni Kristo. We became righteousness by the righteousness of Jesus Christ. Yun ang nakikita niya. Ang nakikita sa inyo, hindi yung kabutihan nyo. Nakikita nyo yung kabutihan ginawa sa inyo ni Jesus. Kaya dito, sa Romans 8:9, basahin natin. Actually, makasalanan pa rin talaga tayo. At nagkakasala pa rin. Nakaisip pa rin tayo ng mga hindi maganda. Pero maganda nun, ano? We have the Holy Spirit. Convict us, turuan tayo, at higit sa lahat, sinasanctify pa rin tayo. Kaya, you, however, are not in realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. That's why you have to be born again. That's the importance of being born again, to accept Jesus Christ. The initiation of being Christian is not baptism, is not membership. The initiation is that you have first to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and the Spirit of Jesus Christ will come upon you. At isa sa mga magiging resulta noon ay nagiging stronger ka na sumunod sa kalooban ng Diyos kesa sundin ang iyong laman. Kaya sabi dito, you however are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed, the Spirit of God lives in you. Kaya you have to be born again. Alam niyo ba ang born again? Hindi naman yung born again na religion. Born again is not religion. Born again is not, yun nga, hindi nga religion yan. Born again is a way of life. Yan ay buhay. Na kung saan inaayawan mo na yung makalamang damdamin. Na kung saan yung espiritu mo patay. Patay yung espiritu natin. Kaya tayo, sinusunod natin yung laman lang natin. Remember the beginning, bakit sumuway bakit ayaw na ni Adan na pakinggan ng Diyos, ang salita niya, ang pagdating niya, ang presensya niya, ayaw niya na. In the beginning, bakit nag-away-away, nagsisiyan sila, samantalang sinabi ni Adan kay Eva, ikaw naman ang aking laman, buto ng aking buto, compatible tayo, mamaling kita. I'm yours, you're mine, pero ngayon tinatakwil niya. Why? Because they are dead in spirit. Patay sila sa espiritu. Ano sinusunod na nila? Yung laman nila. Patay na kasi espiritu eh. At yun ang pinaghandaan ng Diyos from Adam sa pagdating ni Jesus. Yun ang pinaghandaan. Kaya yung mga kautusan, hinanda niya lang ang mga Israelita na i-separate, gawin banal sa kanyang harapan. Kaya may mga utusan, sundin nyo to. Ako isa sa inyo, ha? Sumunod lang kayo sa mga gusto ko. Kasi ang Diyos talaga hindi nakikisama sa makasalanan. Sa buktot ang isip. Ngayon yung mga kautusan, para matuwid lang ang isip nila. Kasi hihahanda niya ang Israel ng Israel magiging lahi ni Jesus. Sineperate sila. Kaya nagbaba siya ng kautusan. Kaya ang kautusan, hindi talaga para sa kaligtasan. Hinanda ang mangliligtas. Kaya lahat ng ginagawa nila ay siya daw lamang ng mga gagawin ni Jesus. Yung tupa, yung dugo, siya daw yan.
Yung templo, siya daw din ang magiging luklukan ng Diyos, yung Espiritu Santo. Yun yung templo, yung tayo. Kaya nga ang Espiritu Santo, bumababa lamang sa templo, pero sarado pa rin. Pero nung si Jesus namatay, nagtaka yung mga pare, ba't bukas yung templo? Bakit pati yung templo ng Holy of Holies, biro niyo yung kurtina nun ng kakapal, napunit? Why? Tapos na ang Old Testament. And now the temple na pananahanan ng Diyos, ang Holy of Holies ngayon na nabasa niya Old Testament, alam niyo ang Holy of Holies? Your heart. Your very heart is the Holy of Holies. Why? Kasi bubuhayin niya ang patay yung espiritu. Bubuhayin niya ang mga espiritual niyong damdamin. Ilalagay kayo sa realm of the Spirit. Dadaling kayo sa kaharian ng Diyos. Hindi sa kaharian ng daigdig. Kasi kapag patay ang inyong espiritu, ang daling makipag-away. Kapag patay ang inyong espiritu at hindi nakaluklok sa Holy of Holies Diyos, ang daling masway ng kasalanan. Kaya nag-aaway-away sa Senado. Why? Makalaman eh. Inuuna nila yung sarili nila eh. Ang gagaling magsalita pero mga buktot din eh. Kasi they are dead in spirit. And God will prevail. God will prevail. Kaya sundin nyo ang Espiritu Santo sa buhay nyo. The temple before in Old Testament, nasira na. And you are now the temple of the Holy Spirit. And the Holy of Holies is your heart. Kasi gusto niya kayong dalhin sa spiritual na daigdig, sa kaharian ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi doon. Si Pablo, sabi niya, ano ba itong buhay kong ito? Nakakainis. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Hindi pa niya tinatanggap si Kristo. Hindi pa siya naluluklukan ng Espiritu Santo. Para sa iyo pa siya. Alam kong mali, pero gagawin ko. Ano ba itong katawang ko? Salamat na lang kay Heso Kristo at karugtong to. Sige, basahin nga natin, 8-9. Basahin natin. Kasi naramdaman niya na ang patnubay ng Espiritu Santo. If indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Aside from belongingness, let the Spirit controls your flesh. Let your Spirit controls your heart. Let your Spirit controls your mind. You are now entering the kingdom of God, the world of Spirit. And if you have that, you are really free from sin. At yung kinatatakot yung magkasala pa kayo, tutulungan kayo ng Espiritu Santo. Yung mga ginugusto nyo, na alam nyo yung kasalanan, mawala na kayo ng gana. Yung alam nyo mali, alam nyo mayroong maghahadlang dyan na huwag nyong ituloy. Huwag nyo nang sagpilitan. May magre-remind sa inyo. May magkukonvict sa inyo. May haharang sa inyo. Pero kung nais nyo laman, talagang walang magagawa. Gagawin nyo yun. Hindi na yun talaga makalaman pa rin kayo. And that is the work, and that's the meaning of you are free from sin. We have now the freedom to do God's will. We have the freedom to worship God. We have the freedom to praise Him. We have the freedom to release our desire for the Lord. Kasi doon, hindi natin magawa. Hindi nga makapag-praise the Lord. Hindi nga makapag-praise sa pagkain. Hindi man lang ma-share kung sino ang Diyos. Pero kapag ikaw na-release dyan, ang sarap magsabing, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ang sarap sabihin na, salamat sa Panginoon. Papatnubayan ka ng Panginoon. Kasi you are free to worship, to do the will of God. Hindi tulad doon, hindi mo kayang gawin. But now, you are free to do the will of God. Because you are now living in the kingdom of God, in the kingdom of the Spirit of God. At ang tanong dito, unless the Spirit is in you. Kasi kung wala talaga Espiritu Santo,
paimbabaw lang yung ginagawa. Na later, babalik yan. Babaligtad. Kaya dito, ang challenge niya, unless the Spirit is in you. Let the Spirit dwell in you. Let the Spirit guide you. Let the Spirit lead you to His world, not to your world. Released from sin, so we are free from controlling power of sin. Wala na yung nasa natin, wala na yung mga tradisyon na yung pala yung kasalanan, wala na yung mga bagay na yan. You are new creation. Freedom is daily process. Ito, actually, ang pagiging Kristiyano, hindi naman automatic na kagad kayo, mabago no? It is a process. Ang maganda nun, sa mata ng Diyos, automatic. Pero sa buhay natin, proseso. Sa mata ng Diyos, banal na kayo. Pero dito sa lupa, may struggle. Why? You are still in your cursed body. Cursed yan. Ang talagang hanapin niya, daigdig pa rin. Ang hanapin niya, yung nature ng daigdig. So, it is a process. Now, how to do that? Doon sa Romans 12:2, ito yung payo ni Pablo. Sige, sa 12:2, freedom is daily process, ha? Kaya huwag nyo rin uhusgahan yung iba na nagkakasala. Huwag nyo uhusgahan ng iba na ito ugali. Huwag, mahalin natin sila. Kasi they are still in the process. Do not conform to the pattern of the world, of this world. Kaya isa sa mga dapat natin gawin, huwag kayong magko-conform sa daigdig. Huwag nyong gayahin gawin ang ginagawa nila. Meron tayong gabay. Meron tayong word of God. Meron tayong Espiritu Santo na nagko-convict sa atin, sundin natin. Huwag yung nasa natin. Huwag tayong magpapavalidate sa sinasabi ng iba. Do not conform to this world. Huwag kayong magpapadala sa mga komersyal. Huwag kayong magpapadala sa daigdig na ito maganda. Huwag kayong maniwala doon dahil ang kagandahan lamang ay nasa Panginoon Diyos. Siya magbibigay ng joy, ng pleasure, lahat yan. Hindi ang laman nyo. Hindi ang laman ang daigdig na panglaman lang. Lahat ng mga ninanasa ng laman, ibibigay talaga yan. Paano maging maganda, paano maging magandang kutis, paano maging proud sa sarili, paano maging sikat, wag natin sundin yon. Okay. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin nyo yung isipan nyo. Araw-araw yan. Araw-araw talaga. Until maging habit. Until maging character. It is talagang process. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. You have to do it daily. Ang Holy Spirit, binuhay ang yung Espiritu Santo. Pero nandun pa rin tayo sa laman. Kaya ngayon, hayaan nyo na baguhin kayo from inside out. Not from outside in. Hindi kaya yon. From inside out. Let the Holy Spirit renew. Always your mind. Renew. Always your heart. Renew. Always your character. And freedom is walking in the grace of God. Grasya yan ng Diyos talaga. Okay. Unang-una, ang ating kabanalan, ang ating pagsasanctify, it is not earned. We are not working to please God. Hindi tayo gumagawa para ma-please ang Diyos. Hindi nyo kayang i-please ang Panginoon Diyos. Mataas ang standard niya. Okay. Kaya whatever favor na binigay sa inyo, favor talaga yan, grasya yan. Hindi nyo kayang iligtas ang sarili nyo. Si Jesus ang nagligtas sa inyo. Hindi nyo kayang baguhin ang sarili nyo. Ang Espiritu magbabago sa inyo. Hindi nyo kayang bigyan ng satisfaction ng laman nyo. Kahit kailan hindi magsasatisfy yan. It's only God that will satisfy your soul. Let the Holy Spirit satisfy your soul. Ang kaluluwa nyo isatisfy nyo, hindi ang laman. At lahat ng yan ay favor ng Diyos. We cannot please God to be saved.
We cannot please God to have favor. Actually, tayo ang unang binigyan ng pabor. Ang gusto niya lang, sundin natin siya. Magpabago tayo. Magparinyo tayo. Ito nga ay susunod. Freedom is walking the grace of God and God's dependence. Dapat lagi kayong magdidepend sa Panginoon. Not in your own will, not in your own wisdom, not in your own knowledge, but in the will of God. Si David, kaya siya gustong-gusto ng Diyos kasi yung heart niya laging sinusunod ang Panginoon. Lagi niyang hinahanap ang Panginoon. Alam niyang makasalanan siya. Actually, makasalanan talaga no? May pinapatay siya para makuha lang yung babae. Pero tinanggap niya ang kalooban ng Diyos. Sige Lord, kung lahat ay kalooban niyo, gawin niyo. Kung ito nakaka-please sa inyo, nagrebelde ang kanyang anak. Yung anak niya, ginahasa ang kanyang mga asawa. Tapos, abang naglalakad siya, itong matindi, binabato siya ng ordinaryong tao, dinudusta, minumura. May mga general siya. May mga sundalo siya. Sabi ng isang general niya, mahal na hari, gusto niya pugutan ko na ng ulo yan. Sino ba yan para kayo'y dustain? Sino ba yan para mura-murahin kayo sa harap namin? Ano sinabi ni David? Wag. Kasi kung yan ang kalooban ng Diyos, para hiyain ako, tinatanggap ko. Kayo, murahin kayo sa harap ng ibang tao, di ba? Sarap sampalin. Demandahan na. Ito, hari. Dahil sa kasalanan niya, sa ginawa niya kay Batseba, tinanggap niya lahat ng kaparusahan. Kahit na yung tao, ordinaryong tao, minumura siya sa harap ng kanyang mga generals, sabi niya, wag mong pugutan ng ulo yan. Malay mo kung yan ang kalooban ng Diyos para ako ay parusahan. Okay lang yon, sige. Lahat tinanggap niya. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Hindi niya pinagpilitan ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya giniit ang kanyang gusto. Hindi niya giniit ang validation ng ibang tao. Ang hinahanap niya, Lord, if it is your will, okay lang. Kaya naman, alam niyo, ang deklarasyon ng Diyos kay David, He is the person in my heart. Nagkasala siya, tulad natin, pero lagi niya pa rin talagang sinusunod ang Panginoon. Nagsisina siya, tinanggap niya na yon, na mali ang ginawa niya. Pero siya pa rin ang pinili ng Diyos. And that is the grace of God. Hindi niyo may pagmamalaki ang kabanalan niyo. Hindi niyo may pagmamalaki ang tinulong niyo sa church. Hindi niyo may pagmamalaki ang family background niyo. Ang may pagmamalaki niyo lang, sa oras-oras, hinahanap niyo ang kalooban ng Diyos. At kapag pinakita sa inyong kalooban ng Diyos, willing kayong sumunod. So, freedom from God's dependence. Dumidepende talaga kayo. And then lastly, you don't feel guilty now. Not anymore. Freedom from guilt feeling. Kasi alam nyo, pinatawad na kayo from eternity to eternity. Pero wag nyo lang abusuhin ang kalooban ng Diyos. Kasi tandaan nyo, siya'y nasa puso nyo. Bago nyo pa man damahin yan, alam niya na hindi ka talaga tapat. Bago nyo pa man gawin ang mga kasinungalingan, alam niya na hindi ka tapat. Remember, He is in your holy of holies of your life. Wala kang maitatago sa Kanya. Kaya buksan mo na ang puso sa Kanya. Maging open ka na sa Kanya. Wala ka rin magagawa. Hindi mo siya mapapasinungalingan, hindi mo maitatago ang lahat sa buhay mo. Ibigay mo, ibalik ang buhay niyo sa Kanya at sundin niyo siya. Sa mga nag-open ng puso sa Panginoon Diyos, sino ang masaya sa buhay na siya'y sundin? Pakitaas ang kamay. Masaya ba kayo na sundin siya? Lahat tayo magsitayo, yung mga nasisiyahan sa Panginoon. You are free. Free indeed. Malaya na kayo. Pero it doesn't mean na malaya kayo kahit anong gusto nyong gawin. Kahit na kayo manaksak ng tao, hindi ganun. Kahit na kayo magnakaw, hindi kayo ganun.
Malaya kayo na sundin ang kalooban ng Diyos. Malaya kayo na purihin siya. Malaya kayo na mabuhay kasama siya. Malaya kayo sundin ang kanyang kalooban dahil siya'y nasa inyo. Hindi na yung sinusunod nyo yung kalooban nyo. Hindi yung nasa ng inyong laman. Hindi. Malaya kayong sundin ang gusto ng Diyos sa buhay nyo. Panginoon, salamat, Lord God. We are free indeed. Panginoon, sa mga nalalabuan pa, paliwanag nyo sa kanila. Sa mga hindi pa nila na-experience, i-experience nyo sa kanila. Sa mga hindi naintindihan, ipaliwanag nyo sa kanilang puso't isipan, Panginoon, ang mga sinabi nyo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, nais naming malaya, Panginoon, sa anumang uri ng kasamaan, anumang uri ng gawa ng kaaway, at anumang uri ng kasalanan, Panginoon. At kami malaya, Lord God, sa patnubay ninyo, sa patnubay ng banal na Espiritu at ng inyong mga salita. Taas po natin ating mga kamay. Ang Diyos na puno ng grasya at hindi nanunumbat ang maggabay sa inyo, ang magpalaya sa inyo, at biyayaan kayo sa lahat ng bagay na ikasisiya inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.